Hi guys! So for today's video, gagawa pa rin tayo ng cake. Syempre. And ito nga pala yung coquette cake na Princess Belle ang theme. So di ko na pinakita sa inyo kung paano ko inaisingan yung cake. Kasi lagi nyo naman ang nakikita yon. So proceed na agad tayo dito sa pagpapipe ng mga details niya. Syempre dahil Princess Belle to, color yellow yung ating mga piping and yung ating cake syempre. And thank you very much pala sa umorder ng cake na to. Ayan, yung kumari ko. Para to sa bunsong anak niya, si Seth. Ayan, thank you very much ulit sa pag-order. Alam niyo ba, sobrang suki namin ng family nila kasi talagang lagi silang umu-order. So, March pa lang, pero second time na niyang umorder this year. So, thank you very much ulit, Mari, sa support. So, originally, ang napag-usapan namin ay simple lang talaga yung gusto niyang cake kasi weekday, natapat ng weekday yung birthday ni Seth nga. Tapos, magse-celebrate lang sila ng simple. So, sabi niya, yung simple lang daw. Tapos, after a few days, kasi since maaga siya nag-order, nag-upload ako ng vintage cake. Nag-upload ako ng video. So, nakita niya yon. So, sabi niya, ito na lang Mars kasi ang ganda daw. Tapos, i-turn na lang sa team. Color yellow nga, Princess Belle. So, yun na yung napag-usapan. So, okay lang naman kasi since maaga rin talaga nag-book. So, yun yung kagandahan pag maagang nagbo-book mga B, diba? Kasi tingnan nyo, nakakapag-accommodate pa tayo ng konting changes sa mga order. Unlike pag rush talaga. Kaya naman, wag na magpatumpik-tumpik at mag-order na kayo ng maaga mga B. Lalo na yung mga regular customer ko dyan na nagma-monthly milestone yung mga baby. Kasi napapansin ko lately, sobrang 2 days ahead bago sila umorder. So, wag sana ganun kasi sayang yung time, sayang yung kasi minsan dumadobli talaga yung pagluluto ko kasi nakapag-prepare na ako ng order for that week. Tapos biglang may order. Hindi mo matanggihan kasi nga regular siyang umu-order monthly. Kaso hindi na maganda kasi nasasanay na sila. So ako yung okay lang naman kung maabala ako pero sana wag nating sanayin, diba? So dito nagpa-pipe na tayo ng mga leaves, ayan, tapos na yung ating mga flowers. Ganda niya mga B, promise. Gandang-ganda talaga ako dyan. Yan talaga yung favorite coquette cake ko so far, ha? Sa lahat ng mga nagawa ko. So, dito sa baba wala talagang ganyan, pero para kasing nakukulangan ako, so nilagyan ko na lang din ng ganyang border. So, dito maglalagay na tayo ng mga bow. So, bow ang tawag dyan mga biya. Yung ribbon, yung mismong material. Pero once na nagawa mo na siyang ganyan, bow na ang tawag dyan. So, yun lang. Share ko lang. Wala lang. So, dito, talagang ang plano ko, yung mas manipis dyan na sobrang lapad kasi nung nabili kong ribbon. Wala kasi ako mahanap na medyo manipis. Oo, kasi ewan ko, naubos ata yung mga ganong ribbon nila nung Valentine's Day pa. Diba? So, yan. Wala tayong no choice. Yan na lang ang nilagay ko. Pero maganda pa rin naman, diba? Oh, ganda niya mga B. Happy birthday, Seth! Sana nagustuhan mo yung cake mo. And eto, munti ko pang makalimutan yung topper na to. Pinadala to ng kumari ko. Bali sila yung nag-provide niyang topper na yan. So, ayun lang. Tapos na yung ating cake. Ang ganda niya.
Diba? Tapos dito, spray tayo ng mga edible luster dust para naman kumikinang-kinang siya. Yan. So, ayun lang. Sana umabot kayo sa part na to, diba? And wag nyo kalimutang i-like and share ang ating video, mga B, diba? Kasi baka bigla akong toyoin, magpa-free cupcakes tayo or bento cake. So, ayun lang. Thank you for watching. Until our next